Para sa mga pumili ng Group 1, sino ang taong iniisip ka ngayon at anong gustong sabihin nito sa'yo? This is a collective reading, so by the time, collective and timeless po. So by the time na mapanood mo ito, this message may be for you. Okay? Sige po. Sino nga ba ang taong ito na iniisip ka ngayon? Will be straightforward. Walang katamis-tamis. Handa na ba kayo? Anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Mensaheng gabay po para sa kanila. Group 1 message. Sino ang taong iniisip ka ngayon? Group 1. Group 1. Sino ang taong ito? Uy, sandali. Excited ang cards. Ayan, may gustong sumama. Group 1. Add pa tayo dyan. Tayo pa'y live na live sa FB. Salamat sa ilang nananatili. Babalikan ko po kayo maya-maya. Sino ang taong ito na iniisip ka ngayon? At anong gusto nitong sabihin sa'yo, Group 1? Okay. So, isa-isahin po natin. The Ace of Wands, the Judgment card, 7 of Cups, 9 of Wands. Okay. So, may hugot eh. Oo. May hugot, Group 1. This is someone na bago. Someone new. Someone new at the same time. Para sa ilan, tayo ay general reading. Matatawag niyong, ayoko yung pinaka-word, pero karma. The judgment is here. Lalo pa kung alam niyo naman, itong mga nakalipas, sa ilang pinagdaanan niyo na, especially buhay, relasyon, pag-ibig, ay nagpunla lang kayo dito sa wasto, sa pagka-balance. Okay? Maring part ito ng iyong karma. It could be positive or negative. Kung sino ang taong iniisip ka ngayon, ang dami guys, 7 of Cups, kita mo siya. Ang daming hugot ng Group 1. Pakita natin sa live. Madami po. So, meron ba kayong ito? Ibabalik ko ang tanong. Maaring ito ay someone na iniwanan na kayo ng ilang difficulty, ilang challenge, struggle. And this time, ito reversal ang energy. Maaring dama niya to. Okay? Dama ka niya. Kaya nga eh. Or dama mo rin. In a way, yung kanyang nararamdaman. Para bang hinihila siya nung purpose, nung calling. May panghihinayang. Okay? Na para bang meron na kayong pinagdaanan sa past, yes, pero may kaliwanagan, may ilang realizations or ilang aral na umaangat ngayon na para bang karma na ata ito. Ganun yung salita. Ayan. Kasi alam niya na sana ikaw na lang ulit. Ikaw pa rin. Parang linyahan ni Bea Alonzo yun. Hindi, pero nag-iingat po yung pakiramdam niya. At the same time, parang wala siyang magawa. Or, ang dami niyang iniisip na gawin, pwedeng ganun din yan. Ang dami niyang gustong iparating sa'yo. At parang may takot, may pag-aalinlangan, na baka ayaw mo na, at natakot ka na, naiwanan ka na ng ilang trust issues. Bakit bago, Moonchild? Parang gusto nitong magkaroon kayo ng bago, renewal, or pagbabago sa inyong sitwasyon. Ang dami niyang pangarap dito, 7 of Cups. Hinihila siya ng purpose, the Judgment card. 9 and Ace of Wands, ayan, both are in reverse. Ayun lang, parang gusto niya tong, parang nilalabanan niya yung sarili niya eh. Gusto niyang mapaangat yung inat, yes, at puntahan ka na, bigyan ito ng something action, pero hindi niya magawa. Kasi baka ikaw ay nasa isang relasyon na, or siya ito, ayun, ang umaangat. Sige, add tayo ha, diretsahan to. Tingnan natin ito, guys, naka-ready itong barahan na ito.
Ito, pag ganito pala, ayan. At yung pwedeng sabihin, kunin ko yung deck. Sige, bago ako kumuha ng deck na yon, ng oracle, kung anong gustong sabihin niya, tingnan muna natin to. Hiningi ko ito sa bawat grupo. The 11th house. Sige, isa-isay natin. Maybe this is someone na naging part ng inyong kung meron man po kayong organization, community, social groups, or your friendship, yes po, parte ito ng ilang kaibigan. Or naging kaibigan, bago kayo maging magkaibigan, napakalawak ng usaping relasyon. Just only take what resonate. Pero parang andito yung, ayun na, yung na-mention ko, pangarap. Yes po, 11th house of hopes, dreams, andito na yun. Taurus, yung energy ng Taurus, hindi kailangan ay yung sign agad. Pero pwede rin naman po, pero additional lang po ito. 11th house, this is the sign of Aquarius, Taurus, and Neptune. So, Pisces. Again, di po kailangan. Additional lang yun. Yung energy, yung kinukuha natin. Guys, 11th house. And the planet Neptune. Your dreams, hopes, pangarap ka nito. Pinapangarap. At the same time, parang, ayun na. Umangat yung halaga mo. Nag-highlight yung, napatigil ako, nag-highlight yung, okay, baka nagiging ano to. Kumbaga, gusto niyang mabigyan, maipakita, mabigyan ng efforts, mapadama sa'yo, maipakita yung pagmamahal. Nag-iiwan ng limita para sa ilan, sabi ko nga baka mag-apply na nasa isang relasyon na ito or ikaw ito, hindi niya tuloy maipakita talaga. Or other messages, maaaring hindi talaga mabigyan ng pag-aksyon dahil nagkakaroon ng limitation, may takot na baka ayaw mo na. Para sa ilan na sinubok na ng panahon at pagkakataon sa inyong relasyon na ito, may ilang pinagdaanan na kayo, hindi tuloy maharap kasi baka ayaw mo na. Or naghihintayan lang kayo. Or para sa ilan, napakalawak ng naisip parating. Gusto may gusto, okay? Isa sa kaibigan, sa mas practical, lumalayo pa tayo. Maaaring isa sa mga kaibigan na kakasama mo na. Actually, hindi masabi, pero andito yung imagination, full of wishful, ano yun? Nambubulol na si Moonshot, kakakapilang natin. Full of wishful thinking. Ayan. Nananatili siya sa pag-i-imagine na hopefully, hindi to something na pupunta sa illusion. Na nananatili siya dun. Okay? Umangat ang halaga mo. Mahalaga ka sa taong ito. Hindi mo pa man ma-realize or wala kang ideya kasi Neptune, dyan po pumapasok ang ilang secrets, secret lover, yung ilang fantasy, hidden, may escapism, hindi maharap. Na sana ito judgment card gusto na nitong masabi, mapaangat yung aral or kaliwanagan, kailangan maging totoo. Okay, 7 of Cups. Ang daming gustong ibigay or talagang meron nang nanliligaw sa inyo na ilang kaibigan. Meron ba? If ever para sa ilan, may ilang pagpapakita na ng effort. Pwede rin po. Taurus sign kasi ay narito. This is all about yung efforts, yung value. For some of you, iniisip ka nito madalas. Okay, kuha tayo ng pinakasalita. Anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Group 1, ang lalim, ang lawak na nagbabakil pa si Moonchild. Anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Group 1, may umangat na. Tatlo ito. Ay, sandali. I wish, agad-agad tumalon na. I wish. Ito yung sinasabi ko kung saan nagbakil pa si Moonchild. Wishful thinking. I wish I could share my good news with you. 11th house po, 12th house si Neptune. This is all about wishes, hopes, dreams. I wish I could share my good news with you. I mean, hindi kailangan yung pinaka-word, pero maaaring gusto nitong masabi, may parating yung ilang magagandang bagay, yung mga mahalagang nangyayari sa kanyang buhay.
puro wish, wishful thinking. I wish things could be different. So, para sa ilan, if ever mag-apply na nasa isang relasyon na ito or ikaw ang nasa isang relasyon na, puro wishful thinking. And I want you, dapat dito to, Taurus, sign to ng pagiging, parang gusto kanyang maangkin. Ayan, gusto kanyang makuha. I want you. Gusto ka nito, in short. Ito yung umaangat na messages. Sobrang nag-apply yung ilang cards sa bawat isa. Pero mensaheng gabay lamang po. Group 1. Hi, Group 2. Sino ang taong iniisip ka ngayon? At anong maaring gustong sabihin nito sa'yo? This is a timeless reading. So, by the time na mapanood mo ito at mapakinggan yung messages, maybe ito ay para sa iyo. Okay? Kuha lang tayo ng ilang exact advice para sa inyo. Lagay lang natin ito dito sa tabi. Group 2, anong kailangan marinig ng mga taong ito? Sino ang taong iniisip ka ngayon at anong gustong iparating ito sa iyo? Kuha lang tayo ng ilang message. Group 2, sino ang ayan o, agad-agad. Sige, add pa tayo dyan. Sino ang taong ito na iniisip ka ngayon? Group 2. Mensaheng gabay po. Ayan, okay. Add pa tayo. We'll be straightforward. Group 2. Sino ang taong ito? Ayan na. The 6 of Swords, 8 of Wands. So, isahin natin. 6 of Swords, the Star, and the 4 of Cups. Ito, maaaring ito ay something bago lang for some of you. I mean, ito, ano yung bago, Moonchild? Break up, dumaan sa heartache, heartbreak. Maaaring iniisip ka ng taong ito ngayon. Unang-una na, agad-agad yung message ni Moonchild. At the same time, meron na ako nakikitang pagtalikod dito. Kita mo siya, the 6 of Swords. Dahil hindi na kayo nagkasabay, hindi na ganun kaganda yung flow ng relasyon. But in a way, may pasasalamat ako nakikita. At pagtanggap. Okay? Sakala hindi yun mag-apply, andito yung pangarap. Okay, the Star. Pangarap ka ng taong ito. Pero para sa ilan, again, tayo po general reading, hindi na ito possible. Kasi nga, pwede pong malayo kayo, nasa long distance relationship or nasa malayo ang taong ito, group 2. Hindi kayo nabigyan ng pagkakataon na magkaroon ng closure. Okay, at ito na pag-iisip ngayon sa inyong connection, the 4 of Cups. Yung pinaka-word, may pangarap. Or ikaw ang pinapangarap, pero parang hindi na pwede. Hindi pwede. Dahil sa distansya, pwedeng physically, mentally, may distance. Merong gap. Okay, agad-agad yung message natin. Meron pong international or hindi man ito long distance, pwede rin pong kahit merong gap, okay? Hindi man ganun kalayo or nasa ibang bansa. Nagkaroon na kayo ng gap ng taong ito. Sumasang-ayon ang ilang sasakyan. Sige po, add tayo ng message. Ito, kinuha ko na to kanina. Hindi pa rin nakikita ni Moonchild. So, by group, kumuha ko ng ilang messages. Tingnan natin. And then, kukuha tayo maya-maya ng pinakagustong sabihin ng taong ito sa'yo. Tingnan natin, group 2. Second house. Okay. So, ito pa rin yun. Kanina umangat din to sa group 1. Capricorn. Okay. Mercury. Si planet Mercury. Ito yung pinaka-energy lang, guys. Hindi kailangan yung pinaka-sign. Additional lang po ito. Pero yung energy ni Capricorn, this is all about work. Partnership. Pwede rin naman. Maring nakakasama nyo na ito sa trabaho kahit over the net with Mercury. Communication, transportation, travel, dyan po pumapasok, or technology. Kahit using the internet or over the net yung connection, sabi ko nga para sa mga nasa long distance relationship or ang taong ito ay nasa malayo talaga at kung saan nakatrabaho nyo na minsan,
umaangat yung pagka-earthy, earth signs. Pero again, hindi kailangan apply agad-agad. Napakalawak ng astrolohiya. Earth and air, actually. Pero, okay. Yung word na pangarap, maaaring may pangarap pa ito sa kanyang personal. Umaangat din po yung practicality. Baka meron ito. Kaya lumayo siya, nagkaroon kayong distansya, or ikaw ito, reversal din po. Dahil sa ilang pangarap, sa ilang goal, pagdating sa trabaho, pera, so yung practicality. Iniisip ka nito, may pagka-miss. At the same time, kailangan niyang lumayo, kailangan tumalikod para sa pangarap. Okay? Hindi niya maiwasan. Maaring ito, ni-stalk ka nito sa kanyang social media accounts. Possible yon para sa ilan sa inyo. Andito pa rin yung attraction, kahit na parang nagkaroon na ng gap para sa ilan. Kung hindi pa ito mag-apply, this is someone, ayun na. Practical lang yung approach, focus sa ilang goal, hindi niya lang talaga siguro prioritization yung pinakaano sa kanya ngayon. Yung energy ngayon, by the time na mapakinggan mo ito yung ngayon, pwede itong mabago. Pero sa ngayon, yes, andyan yung attraction, gusto niyang maiparating, parang isa ka tuloy sa mga nilulook forward niya rin sa future. Bakit ganun yung na-mention ni Moonchild? Kasi andito yung pagiging futuristic din. Pero, timing para sa mga group 2. Group 2, second house, oo, umangat. Okay, so more on sa kanyang security muna. Na ang ganda. Siyempre, kung mag-andito yung disiplina sa kanya, paano nga naman niya maharap yung ikaw, kaya nananatili siguro sa pag-iisip ito ngayon, kung hindi pa siya handa. So, umaangat lang sa kanya yung sense of purpose din, or sense of security, especially when it comes to work and money. Okay, or anything related to finances. Baka ang taong ito, why not, nagtatrabaho sa bangko. Okay? Maipasok ni Moonchild. Pero dito yung value, yung discipline na ang ganda. Okay? Sige, tingnan natin. Anong gustong sabihin? Diretsahan lamang tayo. Anong gustong iparating sa'yo ng taong ito? Group 2, message po. Uy! Gusto niya to, group 2. English kasi. Oo. I bury myself in work to forget you. Ano yan? Alam niyo si Capricorn, kaya ako mention yung work kasi this is in the 10th house of work. So, ito pwedeng katrabaho nyo ngayon. Possible rin. Tayo ay general reading, guys. Or someone na nakatrabaho niya from the past. I bury myself in work to forget you. Baka meron na kayong ilang pinagsaluhan, pinagsamahan together, kahit ilang memories ito. Pero kailangan, nagfo-focus sa work para makalimot. Reversal ang energy. In a way, baka ramdam mo rin ito. Work ang umaangat group 2. I am afraid to contact you. Mercury. Sabi ko sa'yo, this is a planet of communication, connection. Kahit over the net ito, may takot na kontakin ka. Actually, 4 of Cups, reverse, parang pinag-iisipan. Nagdadalawang isipan, nagiging indecisive kung kukontakin ka pa. Marahil dito, especially kung mag-apply na nagkaroon kayo ng unfinished business or wala kayong magandang closure for some of you. Conversation na naman, I replay our conversations over and over. So again, Mercury is the planet of communication, connection, contact. Hi! Sobrang yan ha? Sandali. Ayan. Kung meron ba kayong ideya, pagdating sa work, pera, travel, communication ang umangat para sa inyo, mga group 2. Para sa mga taong pumili ng group 3, sino ang taong iniisip ka ngayon at anong gustong sabihin nito sa'yo? This is a timeless reading, so by the time po na mapanood mo ito, maybe this message is for you. Will be straightforward. Group 3, lagay muna natin itong
patala. Ayan. Dito sa gilid, Group 3. Sino ang taong iniisip ka ngayon at anong gusto nitong iparating? Para sa mga taong pumili ng Group 3, message. Sino ang taong ito na iniisip ka ngayon? Group 3, mensaheng gabay po. Ayan o, may sumasama na sa kamay ko. Hindi natin pipigilan. Group 3, guidance. Ayun. Ayun na. The 9 of Wands. This one is in reverse. The 2 of Swords. Okay. The 5 of Wands. And the Hermit. Medyo napabubuntong hininga si Moonchild. Kasi ayan, straightforward tayo. Etong taong ito, maaring hindi kayo naging, kumbaga, taong iniisip ka, Group 3, hindi naging magaan yung connection. Napakalawak ng usaping relasyon. If ever wala pa kayong nakarelasyon sa personal, pag-ibig, ganyan. Maaaring ito po ay may kaugnayan sa trabaho. Opo. Or ilang challenge, naging challenge. Kumbaga, ito reversal. Maaring naging challenging ka yung ikaw bilang isang individual sa trabaho man o sa inyong connection. Isa kang struggle. Naging challenge ang taong ito. Parang na-overwhelm siya doon sa naging connection nyo. May away po. So, maaring ito yung someone na nakaaway mo. Para sa ilan. Okay? At maybe napag-iisip-isip na ito sa'yo, Group 3, the Hermit is here. Meron na itong kaliwanagan na nakita, merong natutunan, napag-iisip-isip na parang hindi pala naging balanse kayo, hindi kayo nagkasabay. Pareho kayong merong punto naman, pero may hugot, ayan. Wala namang perfect eh. Pero naiisip ka ng tao ito. Para sa ilan, kung ngayon pa lang mag-reflect ito, sabi ko nga by the time na mapanood ang mensaheng ito, wala ka mang ideya with the Hermit. It could be someone older, okay, or a mentor, matatawag na magaling namang magdala ng kanyang sarili, mature one. Na pag-iisip sa pinagdaanan nyo, or sa ngayon nga, sa ilang pinagdadaanan nyo, na hindi ganun kadali. Ayun ang umaangat dito. Very challenging. Tension, hindi kailangan laliman or katakutan. Kahit sa simpleng tensyon, naiisip ka ng taong ito. Or if this is about love, for some of you, merong nabulag or merong ayaw tingnan ng katotohanan dahil marahil ay okay. Ito isang laban na ayaw niyang harapin. May takot? May kaba? O bakit ganun nakukuha kong message para sa inyo Group 3 na parang nahihiya? Ayaw niya nalang harapin yung damdamin niya dahil para bang nagiging yung anong tawag dito, yung pinaka-word. Tulungan niyo ako guys. Live na live po tayo sa ating FB. Babalikan ko kayo after nito. Yung energy mo malakas. Okay? Na hindi ka niya ma-approach. So, nahihiya siya. Tinatakpan niya yung kanyang mga mata. Hindi siya makapag-decide kung paano niya harapin itong katotohanan sa kanyang nararamdaman. So, dalawa yung message na aking nakuha. Maari pong someone ito na naging tension, katensyon nyo. Or ito nga, someone na hindi maharap yung kanyang damdamin para sa'yo. Kasi nagiging, ang lakas ng dating mo kasi. May takot, may hiya. Okay, sige, diretsahan si Moonchild. Tingnan natin itong aking pinili kanina. Hindi pa rin napupunan ni Moonchild to. For each group, kumuha tayo ng ilang messages na pwede nating i-add para sa inyo. And then, kukuha tayo ng pinakamaaring gustong sabihin ng taong ito sa'yo. Okay? The 4th house. So, maaaring ito po hindi lang katrabaho, pero maaaring ito ay isang kapamilya or relatives, okay? Ma-add ko lang yon kasi this is about your family, home, your roots, growing up, kung sino ka.
or pagdating sa inyong emosyon, medyo naging emotional, sensitive, or nagkaroon ng ilang drama, ng chaos, the Five of Wands po, na hindi naging madali. Sagittarius, yung energy ng Sagittarius. So, maaaring ito yung nasa ibang bansa. Ito hindi kailangan mag-apply yun. Okay. Or merong special connection sa kanyang relihiyon. Reversal po ang energy, pero maaaring may naalala ko Oo. Parang very, someone very religious, pero at the same time, parang hindi umaakma doon sa ugali. Oo. Parang ganon. Masyadong religyoso, yung mga posts sa Facebook, pero in reality, kabaliktaran sa kanyang pinapakita or ipinamamalas sa totoong buhay. Bakit ganon yung energy? Saturn! Guys, the planet Saturn. Saturn po, this is the planet of challenge, difficulty na kanina ko pa na-mention. Hindi nagiging madali yung ilang ganap na ito ay naging madali. Kaya marahil na pag-iisip din siya, na pag-nilay-nilay, hopefully, anong nangyari sa ating dalawa? Parang ganon. Tinas yung tinas ang inyong mga PC, or yung faith, yung paniniwala nyo, hindi lang sa mga sarili, pero sabi ko nga, yung connection sa taas. The Hermit, hindi kayo naging balance, nawala yung disiplina. Ito po yung pagsusulit lang, okay? Kung paano nyo pinanghawakan yung sitwasyon bawat isa. Okay? Sagittarius, ma-add ko to doon sa parang mag-apply yung isa. Mahiyain, yung isang energy na kuha natin, andito yung emotion, attach. Actually, naiisip ka nito marahil dahil gusto na nitong bigyan ng aksyon. Parang gusto niya nang mapaangat yung positibo sana. Dalawa kasi nakuha nating message. So for some of you, makagusto kang yayain lumabas, mag-travel, or kahit short trips lang ito. Umaangat din yung pagiging generous, conservative, traditional ng taong ito. Yung bawat detalye rin, ayan, napupunan niya sa'yo. Hindi mo pa man ma-realize, pero may someone na humahanga sa'yo, group 3. Okay, dalawa yung message na umangat para sa inyo. Sige, tingnan natin, anong gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Mula dito sa ilang bumagsak na baraha, group 3, ayan na. Group 3. Sige, add pa tayo ha. Add pa tayo. Anong kailangan marinig? Ayan na. I am grateful. Ito muna. I look for you everywhere. I look for you everywhere. Sagittarius, this is about travel Baka meron kayong distance. Okay? Kaya hinahanap-hanap ka niya. Hinahanap-hanap. I look for you everywhere pero hindi ka niya matingnan. Nahihiya with 4. This is about emotions na ipinagsasantabi. Hindi pa nagiging handa, pero gusto ka nang yayain. Okay? The timing just wasn't right for us. Okay, ito pwede mag-apply sa parehong enerhiya. Doon sa nakasamaan nyo ng loob or nagkaroon kayo ng tensyon. Or ito nga, itong someone na merong kilig factor attached sa inyo or may gusto, may crush to sa'yo, group 3. Kahit sa simple ganun lang. Pero the timing just wasn't right for us. Hindi kayo nagkasabay, nagkaroon ng imbalance, or right now hindi pa handa. Or hindi kayo naging handa before. Okay, at napag-iisip ito. Ito, kaya hinuli ko na. I am grateful for the spiritual lesson. The Hermit, guys. 9 of Wands actually. Ayan na rin yun Parang gusto nang mag-release or kalimutan nyo na lang kung ano yung mga nakaraan, passes in the past. At baunin nyo yung Saturn, wisdom, yung ilang lesson. Hindi kailangan yung pinaka-wed, pero umaangat po. Sagittarius, dyan din pumapasok yung spiritual connection nyo sa taas. Maging ano pa man ang inyong faith. Or higit kayo nagiging conservative dito with the 4th house.
I am grateful for the spiritual lesson. I look for you everywhere. The timing just wasn't right for us. Ito yung umaangat para sa inyo, yung enerhiya na kung sino itong taong iniisip ka ngayon at nais sabihin sa'yo. Group 3. Hi, Group 4. Para sa mga taong pumili nito, sino ang taong iniisip ka ngayon at anong maaaring gustong sabihin sa'yo nito? We'll be straightforward. Kuha lang tayo ng ilang mensaheng gabay para sa inyo. This is a timeless reading. So by the time na mapanood mo ito, maybe this message is for you. Ilagay lang po natin ito sa gilid. Group 4. Para sa mga pumili ng Group 4, sino ang taong iniisip ka ngayon? Message. Sino to? Group 4. Sino ang taong iniisip ka? Bakit papunta sa Nagisoko? Sige. May bumagsak na hindi natin pipigilan ang mga bumagsak. Time check, tayo po ay 2:56 a.m. Live na live tayo sa ating FB. Maraming salamat po sa pananatili. Group 4. Sino ang taong ito at anong gusto niya sabihin? Bakit kanya iniisip? May isang gabay po para sa mga Group 4. Ayan o, paisa-isa sila. Group 4. Group 4. Guidance po. Sino ang taong ito? Ayun na. Tingnan po natin. Uy! Sumalubong si Three of Swords. The King of Cups, reverse. The Magician is in reverse. The Seven of Cups, reverse. Pasok na guys. A lover or an ex-partner. A secret lover. Puro lover. Yes po. Andito ang love, romance, yung affection. Napakalawak. Tayo ay general reading. Just only take what resonate. Unahin na natin si Three of Swords. Para sa ilan na dumaan sa third party, third wheel situation, dito yan pumapasok, Group 4. Reversal ang energy. Maaaring ikaw ang third party. Or ang ilang sitwasyon, merong ilang involved na hindi ganon yung naging maganda. And this time, maaaring dumadaan ka sa healing, sa proseso ng pagpapahilom ng ilang sugat na ito. Ito ay hindi madali, okay? Pero in a way, maaaring naiisip ka pa rin niya. Group 4, naisip ka pa rin ng taong ito. Nagiging imbalance siya ngayon kasi hindi siya kumpleto with the Magician. Parang nawala yung spark sa kanyang buhay. Nawala yung sigla. Nagiging overwhelming yung ilang obligasyon kahit iisa lang naman ang ginagawa niya. Halimbawa lang naman yun. Kasi nga, yung nararamdaman, I feel na attached pa ito. Kahit na, ayan, nagkaroon na kayo ng distansya. Okay? Yun yung una kong naipasok na sa banga. Second scenario for some of you, Group 4, this is someone na yung love, andito pa rin, puro love yung ating nakikita. Sabi ko nga, secret lover or secret affair lang ito. Okay, dalawa lang. Maaaring siya po ay nasa isang relasyon. Palihim na lang itong nararamdaman. Wala na. I mean, hindi niya na maharap yon. Yung kayo, o yung gusto niya sanang kayo, na-imagine niya na lang ito. Okay? Kasi hindi na pwede. Parang may kanta yan. May kanta na naman niya, hindi na pwede. Pero nag-iinit pa rin po ang kagustuhan sana. Pero hindi pwede. Hindi na pwede. So, love sana, nangibabaw yung kagustuhan, yung pagmamahal. Pero alam niya at alam mo marahil din ito, reversal ng energy, hindi na tama. O hindi siya magiging healthy. Wala na sa pagkawasto. Okay? Ayun, ang umaangat. Secret lover lang ito or a secret affair na maaaring napagdaanan na ng ilan sa inyo. Okay, mention ano ko doon. Sige, add tayo. Tingnan natin ito guys. Itong ilang set of cards na kung saan pinili ko na po ito bawat isa sa grupo.
Hindi pa rin natin nakikita. Dito ang camera, Moonchild. Okay. Tingnan po natin. Mars. Pakita natin sa live. Group 4. This is the planet of energy, action, yung desire. Andito pa rin yung strength. Okay. Yung power. Pero, ito. Sige, tingnan natin. Virgo. Okay, yung energy lang po ng Virgo, hindi kailangan mag-apply. Yung pinaka-sign. Pero pwede rin naman, Mars, this is a sign of Aries, Virgo. Additional lang po ito, napakalawak ng astrology. The 5th house. 5th house. Diyan na natin ipapasok ang love. Yes po. Mars is the planet of energy. 5th house of love life. Actually, dyan pumapasok yung ilang affair. Secret love affair. Secret affair, why not? Or secret lover. Virgo. Napakalawak kasi ng bawat cards, guys. Maaring dito pumapasok, this is in the 6th house of health. So, hindi na healthy. Hindi na tama. Wala na sa wasto. 5th house dito, maaaring naging playful kayo at one point. Diyan po pumapasok ang house of children. For some of you, baka kayo nagkakilala na before, kung saan ay hindi pa kayo mature. Mga immature pa, or nagiging mapaglaro pa ang tadhana rin sa inyo. Okay? Or someone ito na dinidate na rin or na-date nyo na minsan, pero hindi naging, alam niyo yun, umayon ang ilang sitwasyon. At ngayon, napag-iisa, paano kung nailaban nyo at healthy sana ang relasyon. Hindi kailangan laliman yung bawat messages ni Moonchild. Sa bawat isa ay magkakaiba pa rin po ang katayuan. Pero, sobrang nag-highlight ang love, guys. Yes po, pero imbalance. Imbalance meaning kulang, may nagkukulang. So, ito yung umaangat sa inyo. Still, naisip ka niya kasi adoon yung ilang memories marahil na ano gustong sabihin sa'yo ng taong ito? Hi, Group 5. Ito na po ang inyong napili. Sino ang taong iniisip ka ngayon? At anong gustong sabihin nito sa'yo? Ito po ay timeless reading. So, by the time na mapakinggan mo ang video reading natin na ito, maybe this message is for you. Group 5. Sino ang taong iniisip ka ngayon? Will be straightforward. Sino nga ba ito? Ano ay yung gustong sabihin ng taong ito sa iyo? Message. Group 5. Mensaheng gabay po para sa mga taong ito. Will be straightforward. Diretsahang message po sana. Group 5. Anong kailangan marinig ng mga taong ito? Group 5. Mensaheng gabay. Okay. Anong gusto sabihin sa'yo ng taong ito? Ayan. Group 5. Paisa-isa yung bumabagsak. Okay. Ayan na. Uy, bumagsak na naman si 3 of Swords. Itong patala, lagay lang natin dito sa gilid. Itong pinili nyo, okay? Isa-isahin natin. 7 of Cups. Uy, ito po yung walang label sa deck na ito. Pero para po siyang family sector. Ayan, may granny, may ilang kids. Pakita natin sa live. This one is in reverse kasi. Ayan. So, babalikan ko po kayo maya-maya after each group. Saka ko kayo harapin. The both Queen of Pentacles, Queen of Swords, the King of Wands, all are in reverse. Okay, hindi naman po ibig sabihin ay hindi na agad okay. The 3 of Swords. Kung meron mang ilang reversal cards, hindi po ibig sabihin ay hindi agad okay. Meron lang po itong kalakip na mensahe. Okay, na-mention ko na, unang-una na dyan.
yung about sa ito. Wala tong label sa deck na ito, pero para siyang pamilya. Nag-highlight dito, halos andito na lahat, group 5. Just only take what resonate. Ang usaping pamilya. Relasyon. Kasi andito ang puso. At pera po. Okay, trabaho. So, general reading. Isa-isahin natin. Medyo overwhelming yung ilang maaring nararamdaman ng taong ito. Andito po yung love. At the same time, may pain na. May sakit. Merong pinagdadaanan. Kaya naiisip ka nito, hindi ganon kadali yung proseso ng pagpapahilom ng sugat. Could be physically, mentally, emotionally. Naisip ka nito na pag-aalala. Okay? Again, could be someone, member sa family, a relative, or ito nga, ang inyong mga partner, or naging kapareha. Yes po, para sa ilan na nagkaroon na ng heartbreak, dumaan sa heartbreak, heartache, or even third party, third wheel situation, kakabagsak lang nito. Sa group 4, kung napakinggan nyo. But anyway, itong taong ito, maaaring dinadivert niya ngayon yung kanyang energy. Again, reversal po. Sa mas practical, hindi madali. Napag-iiwanan ng worry. Maaaring hindi nga napagtutulog minsan. Pero napag-iisip siya sa inyong connection or naging connection. Hindi kasi kagaanan. Maaaring tinutulungan na lang marahil syempre pa ang sarili na makausad sa pang-araw-araw. Yung pagiging independent, kahit siya na lang muna, or kahit ikaw na lang muna, reversal po tayo. Okay? Someone, aking ulitin, parte ng pamilya, kamag-anak, pwede rin, o relasyon. Trabaho na mention ko, no? Why not? Why not? Okay. Hindi mabigyan ng action, guys. Maangat yung pagiging independence. If this is someone na may kaugnayan sa work. Pagiging independent and yung power nito. Ayaw niyang dumepende sa ibang tao. Pero merong attraction tayong nakikita. Love. May pag-extreme pa nga for some. Sabi ko nga, hindi na pagtutulog. Parang sa inyo ko lang na-mention yon. But anyway, straightforward lang tayo. Tingnan natin itong may add ko na aking kinuha na po for each group. Hindi pa rin natin ito nakikita para sa inyo. Group 5. Tingnan natin, isa-isahin. 8. Ayan, pakita natin sa live. 8 house. Scorpio. Yung energy lang po ng Scorpio. Scorpio is in the 8. 8. Ayan, ang bumabagsak. So, ano yan, Moonchild? Sikreto. Sinisikreto na lang ito. Secret love affair. Third party, umangat din kasi sa inyo eh. May pagka-intense, meron ng investment. Meron ng energy na nailaan. Financially, yes po, dito pumapasok yun. Or physically, emotionally, or even spiritually, 8th house, napakalalim, may pagka-intense. Extreme, why I'm getting a message, ito bawal bigkasin ito sa live. Dito kay FB, medyo sensitive. Pero dito pumapasok ang House of SEX. Ayan. Maaaring meron kayong something, benefits. Alam nyo na yan. Para sa ilan sa inyo. Pero, okay. Sinubo kayo ng ilang pagkakataon, hindi okay, hindi balance. Naalala ka nito, pag-intense po, or even obsessed. Yes po. Planet of Love, Venus. Hi, Group 6. Ito na ang inyong napili. Ang napili niyong tala. Sino ang taong iniisip ka ngayon at anong gustong sabihin nito sa iyo? We'll be straightforward po sa ating rating.
And tayo rin po ay timeless reading. So by the time na mapanood, mapakinggan mo ang video reading natin, maybe this message is for you. Lagay lang po natin dito sa gilid yung star. Okay. Group 6, sino po ang taong ito? Sino ang taong iniisip ka ngayon? Para sa mga taong maring makapakinig at pumili ng Group 6, sino ang taong iniisip ka ngayon? Ano gustong sabihin nito sa'yo? Message? Anong kailangan marinig ng mga Group 6? Sino ang taong iniisip ka ngayon? Guidance po para sa mga taong ito. Sino ang taong ito? Guidance, advice. Group 6. Okay, ayan, tumatalon. May dalawa dito. 7 of Pentacles. The Star is in reverse. Pero kahit pa yan ay reverse, the star is still the star. Kahit baliktad rin natin. Sige po, at pa tayo. Sino ang taong ito? Ayun na. Uy! Ten of Pentacles. Pa isa-isa. Ayan na. 4 of Cups. At pa tayo. So, someone po na... Okay. Ano yan, Moonchild? Sandali. Maaaring may kaugnayan po sa pera, trabaho, or may kakayanan po. Oo. May strength siya sa part na ito. Maaaring nagpapakita na ito ng F-words for some of you. Maaaring manliligaw or pinililigawan nyo na reversal yung energy, the moon. Andito ang feelings, may pagkamalalim. Okay. Maaaring ito'y katrabaho, nakasama sa trabaho, or anything related sa pera, may kakayanan. A provider, breadwinner, marunong magdala ng sarili. Ito yung energy na umaangat, kakaibang umaangat pagdating sa Group 6. The Star, para bang yung kanyang public image or work ethic ay hinahangaan siya. Okay, anything attachment. May pagkaseryoso, disiplinado. Although merong ilang struggle, paano siya magplano? Para bang focus, okay, concentrate sa kanyang ginagawa. Pero kahit pa busy and productive ang mga bagay-bagay, hindi mawaglet. Mawaglet? Bakit mawaglet? Hindi maiwasan din na mapag-isip, para bang kasama ka na sa ano niya, sa ilang goal niya, sa ilang pangarap niya. Kasama ka sa future na pagpaplano niya. Oo. Long term, yung kanyang nais na gawin or mangyari sa inyo. May pang long lasting. So, pwede itong, para sa ilan ha, tayo ay general reading po. Parang part na ito ng inyong buhay ngayon. Could be ang inyong pamilya, ayan, asawa nyo na. May pang long lasting. Forever. Parang ganun. Pero again, para sa ilan, may pinaplano na ito. May plano sa buhay na maganda para sa future nyo. And more on practical at the same time, conservative. The moon, malalim, attached, family-oriented. Ayan. Marunong. At magaling sa diskarte sa buhay. Ito yung umaangat, diretsahan. Tingnan natin itong set of cards na narito kung saan ipinili na po natin sa bawat grupo. Hindi pa rin natin nakikita to. Tingnan na natin isa-isa. Pisces, yung energy ng Pisces. So, malalim to. Malalim din si Pisces. Okay. So, kung aking i-apply along with your other cards po. The moon, may pagka-sensitive, emotional, compassionate. Okay, maari ito po, bilang umano sa aking isipan, for some, maaaring nasa malayong lugar din po ito. Okay? Or may distance kayo. Kasi nga, baka dito, nagpaplano siya, unti-unti, para sa patuloy na grow ng inyong connection. Maaaring kilala nyo ng isa. Oo, syempre. Kilala nyo na rin. Para sa ilan, okay? Sabi ko nga, baka manliligaw ito ng ilan. Kahit over the net po. Maaaring tayo someone na nagtatrabaho sa hospital facilities, anything in regards healing.
Okay, or spiritual. Umaangat yung niya, balance. Parang ito yung matatawag niyong husband or wife material. Yes po. Okay, ito yung umaangat sa inyo, guys. May pagka-mysterious din or even secretive. Kasi tahimik, focus, may pagka-matahimik siya. Okay, sige, tingnan natin. Third house, communication, kahit over the net, Pluto. Definitely may pagka-intense yung nararamdaman. May mga bago or pagbabago siyang gustong ilaan sa inyong connection. Oo, may pagka-intense po. Yung feeling, ito yung taong nag-iisip sa'yo, hindi mawaglit. Ito yung energy lamang po ng ilang signs. Hindi kailangan mag-apply agad. Napakalawak ng astrolohiya. Additional lang po ito, pero ang umangat, possible rin naman for some of you, ang Pisces, third house of Gemini yan, Pluto. So, someone na merong Sun, Moon, Rising sign in Scorpio. So, ayan, connection. Or ilan kahit over the net using the social media. Okay, para sa ilan, i-add ko to, maaaring dadaan kayo sa healing. Thinking about you. Naiisip ka niya, hindi na pagtutulog. Pisces.